Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 11 sa buwan sa Agosto tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Uban ko hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dang ipadangat ang ato ang latest weather update. Iken sa pag-asa maktan Miss Ana Dumdum, maayong buntag. Yes, ma'am. May buntag, makinatang weather update and update sa atong gina-monitor si Bagyong Goryo under karon sa severe tropical storm category and isulod ni siya sa atong area responsibility gabi. Anak rin na imutang 1,305 km silangan sa extreme northern Luzon. Kanina nagadalag maximum sustained winds ng 110 km per hour dool sa sentro o gasin na sa mabutog 135 km per hour og nagalihok pa westward sa gikusgon nga 25 kilometers per hour. So far wala kini direct effect sa ato ang kayutaan karong adlaw and expected pod nga mogawas na siya sa ato area of responsibility sa Huwebes sa kadlawon. And pa sa itong forecast weather condition din sa Visayas, makasinati na kita generally for weather. Gawas lang sa tsansa sa mga patak-patak ng mga pag-ulan or localized thunderstorms. Padayon ito pagkatang sa itong mga weather updates o sa itong mga thunderstorm advisories nga gina-issue. Sa hangin o sa kadagatan, hinay ito sa kasarangan na hangin ang magpasalabi. Ug ang kadagatan, malinawon ito sa kasarangan. And din Subo, ang kadagatan na ipagtaob, iniglas 12 sa kaudtuhon, muhunas inig alas 7:01 sa kagabi. Ug ang temperature forecast karong adlaw sa Metro Cebu na asa 26 to 33 degrees Celsius. Aning adlaw na ipagsalop alas 6:04 sa kagabi. Dili na kukutol kini si Ana Dumdum gikan diri sa Diaz de Pag-asa Mactan. May buntag ug daghang salamat. Miss Ana. Yes, ma'am. Yes, ma'am, good morning. Ma'am, unsa man sad ang atong ma-expect for the next few days, no? Considering it's a Monday, balik na sad og klase, makatagamtan batag mga pag-uwan-uwan this week, labi na sa buntag og inig ting pamauli sad sa mga bata. Ang atong weather condition, ma'am, wala na tayo significant nga pag-ulan, posibleng init ra ato for the majority of the day. Apan dili ta mo kumpiyansa, nagapon ni chance sa mga isolated rain showers or mga localized thunderstorms. O naatay gina-issue if ever na mga kaning mga pag-ulan, atang lang ta sa monitor sa mga thunderstorm advisories. Miss Ana, dunay mga nipakatap og mga information over the weekend kabahin sa matud pa super typhoon nga moigo sa ato ang area, no, sa tong nasod karong buwana. Unsay pamahayag sa pag-asa ani ma'am? So far, ma'am, kung namagitita weather disturbance, so based sa atong TC or tropical cyclone threat for the next 2 weeks, so far, wala ra tayo gina-expect nga major weather disturbance until 2 weeks. But continuous monitoring lang ta for possible changes and major updates. Okay. Thank you very much, Miss Ana Dumdum. Ug may buntag yung tanan dinas pag-asa May sapayan, mata. ma'am. Okay. Mauna nga importante gyud nga arita mo check
sa ato ang mga weather forecasters gikan sa Pag-asa Mactan aron dili ta maka-cause og unnecessary nga mga kabalaka sa atong mga kaigsuonan. Aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, DepEd tightens school security. Sa Super Balita sa Sunstar, 17 milyones pesos nga shabu na kumpiskar sa Mandaue. Sa The Freeman, rice prices surge amid 60-day import ban. Sa Banat News, sa The Freeman, 2 ka libud suroy nag-away, gisukmag patay. Sa Philippine Star, up to 60% of flood control costs lost to corruption. Sa Manila Bulletin, brace for renewed flooding and landslides due to habagat. Ug sa Tempo, restless Taal. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo itong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home.
for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani at taas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy atong inahon pagtuki dinhi sa tuas dakbayan sa Sugbo. Kining pagbiya ni plano no nga pagbiya ni Vice Mayor Tommy Osmeña for 1 month matud pa karong tuiga kay duna siya medical procedure na pod no. Si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ni Butiag nga mawagtang siyag mga usa ka buwan karong buwan sa Oktubre kay duna siya gikatakda nga duha ka medical procedures abroad. Niingon siya nga moadto siya sa Estados Unidos karong buwan sa Oktubre. O iyang gibutiag kini ngadto sa mga tigbalita. Unya matud pa niingon siya, I will be away for a long time. I'm undergoing 2 operations. One, my ear. They're going to attach this device to my skull. Then, my hernia operation. Si Osmeña nahimo kining Vice Mayor sa labing unang higayon ug unya sa iyahang pangalagad sukad siya nilingkod ni adtong June 30 gibutiag nga usahay matud pa mo pahuway ni atol sa regular session sa City Council ug unya ang City Councilor ang konsehal sa syudad sa Sugbo nga si Philip Zafra usually ang mupuli niya atol sa sesyon kay matud pa mo dihay mga panahon nga mo rest atol sa regular session si Vice Mayor Tommy Osmeña. Si Osmeña atong nasayran cancer survivor kini ug karon magsulob sa kinig hearing aid kay dunay na siya problema sa iyahang usa ka dunggan no. He has difficulty hearing. So, kung ang Vice Mayor is temporarily incapacitated and unable to perform his official duties, ang konsehal kinsa mo'y nakadawat og highest number of votes in the last election shall serve as acting Vice Mayor in the meantime. Kining umaabot nga pagbiyahe ni Vice Mayor Tommy Osmeña dili ni mo'y unang higayon tungod kay sa dihang siya mayor pasab kaniadto mibiyahe sab kini sa gawas sa nasud alang sa iyahang pagpatambal. Niadtong Agosto tuig 2018, si Osmeña niadto ni sa Estados Unidos alang usab sa iyang hernia operation o iyang gitumbok nga ang kondisyon kining maong problema ni develop human usab sa iyang urinary issues no, ang iyang urinary bladder gitangtang niadtong 2008 tungod sab sa iyang cancer diagnosis. Si Osmeña kinsa karon 77 anyos na nibutyag nga ang iyahang hernia procedure would require follow-up checks 3 weeks later. So, iyang giklaro nga impractical na nga siya magbiyahe-biyahe pa ngadto ngari, so he decided to stay abroad for several weeks.
Matod ni Osmeña, that means I cannot just go back and forth after 3 weeks and stay here in the lab. I want to see how I can recover. Matod ni Osmeña, plano niyang mubalik sa Nobyembre, but he added as a joke nga wa pa siya kay bawag unsang tuiga. Si Osmeña kinumduman na diagnosed ni with stage 4 urinary bladder cancer in 2008, which eventually led doctors to remove his bladder, prostate, and 42 lymph nodes. Si Osmeña kinsa mo ay pangulo sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kun BOPK nga local political group niingon nga iya na ning gipang postpone ang iyang medical trips in the past to prioritize city matters. For this latest treatment, matod ni Osmeña, unahon sa niya ang pagpaalim o pagpaayo sa iyahang mga operasyon. So, mauna, no? I don't know kung kinsa ang mupuli while he is away for a month or more. Posible nga either si Dave Tumulak or si Winston Pepito, no? Depende anang nilang duwag kinsa mas taas og votes nila. We will see. But for now, maunay gibutyag sa Vice Mayor nga wa siya ini ka Oktubre kay mag-atiman sa siya sa iyahang medical procedures, duha ka medical procedure. So I think that's also enough time sad para niya to prepare nga maka-atiman sad sa iyahang panglawas for now, kay doon na naman sad dihay mga naglingkod sa City Council nga makapuli-puli sad every now and then. Karon arita sa dugang mga balita atong isunod paghisgot katong kasong gipasaka no sa kapulisan, batok ni adtong vlogger nga matud pa tungod sa pagpakatap sa dili tinuod nga kasayuran kaning mga fake news, false information. May resulta na. Ang uban man gud mag-post lang diha para lang gyud daghag mo tan-aw, daghag mo click, daghag mo view, daghag likes, mo increase ang ilahang content or ang ilahang engagement. But mo ni akong giingon before nga ang iyang bantayan nga di lang sa ta magpatuyang sa tong gibati aron lang gyud mo sikat ato ang page, mo sikat atong account. Kay karon ang Central Visayas Regional Anti-Cybercrime Unit ni pasaka gyud og reklamo batok sa usa ka vlogger kay matud pa ni pagkatap kini og false information kabahin sa usa ka insidente nga nahitabo sud sa usa ka bus dinha sa lungsod sa Liloan sa lalawigan sa Sugbo. Sa usa ka pamahayag, si Central Visayas Regional Police Office Director Brigadier General Red Maranan niingon nga mga reklamo sa kalapasan sa Article 154 sa Revised Penal Code o kining unlawful use of means of publication and unlawful utterances in relation to Section 6 of Republic Act 1017-5 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 ang gipasaka batok sa usa ka vlogger ngadto sa buhatan sa City Prosecutor sa Dakbayan sa Sugbo ug ila kining gisangat niadtong Agosto 7 tuig 2025. Matud ni Maranan nga ang vlogger nagrepost sa video og iyang gipagawas nga kini usa ka snatching incident sud sa bus sa Habig sa Yati, Liloan, Cebu aron matud pa ipagawas nga kining maong mga hitabo o mga krimen ni grabe na karon o to make it appear that crime incidents are rampant. Kini matud pa nakamugna sa kahadlok sa publiko. Apan giklaro ni General Maranan nga ang insidente di ay nahitabo ni atong Mayo 8 tuig 2025 og dili kini snatching incident but usa ka panaglalis tali sa mga pasahero. Matud ni Maranan, hindi natin palalagpasin ang sinumang gumagamit ng social media upang magpakalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng takot at kalituhan sa publiko. Ito ay nagsisilbing babala. May pananagutan ang sinumang lumilika ng pekeng balita. Kini mo'y klaro ni Maranan. Matud pa, di nila palabyon ang bisan kinsa nga mogamit sa social media aron lamang magpakatap og dili tinuod nga kasayuran nga matud pa nagmugna na hinuog kahadlok og kalibog sa publiko. Matud ni Maranan, kini magsilbi nga pahimangno, warning nga dunay tulubagon og patubagon gyud ang bisan kinsa nga maghimo-himo og mga peke nga mga
balita. Si Maranan ni auhag sa publiko nga magmabinantayon batok sa misinformation o disinformation labi na gyud sa social media. Sa usa ka press conference, si Philippine National Police kon PNP Chief General Nicolas Torre III ni pasalig nga padayon ang mga paningkamot sa PNP aron malikayan ang mga insidente sa krimen, pinaagi sa gitawag niyag strategic police deployment and monitoring sa mga communities sa ato ang katilingban ug pagsulbad gyud sa mga kaso ug sa paghatod sa mga suspitsado ngadto gyud sa pagtubag na sa ilahang mga atraso. Si Torre ni basol sa mga DDS matud pa sa pagpakatap aning mga fake news labi na sa mga clips kaning mga video sa mga krimen ug ipagawas matud pa nga bag-o lang ni nahitabo aron matud pa nga ipagawas nga ang krimen nahitabo ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug kini mas daghan kung itandi sa previous nga administrations. Matud ni Torre ang mga viral dyan na pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS at sila mismo ang nagsasabi. Kini mo'y pamahayag ni Torre, matud ni Torre, ngano kunong karon ra gipagawas, nga mura kunog gahapon lang nahitabo. Wa na kunoy bala, mao kunoy nakaapan. Kay wa na may bala, nahutda na og ikatira, nya nahutda na matud pag-issue, nga ikalabay batok sa kasamtangang administrasyon, mao nga karon nangutingkay na lang. Matud ni Torre nga ang iyahang pasabot ani ug pagsabot ani palihos rata Pilipino, gusto nato nga mulambo ang atong nasod. So matud pa maghiusa ta, kalimtan na lang ng mga diferensya ug mga panagbangi and all those cases, all those issues that they are saying that they are harping about. Matud ni Torre nga puros ta Pilipino, we're all Filipinos, we all want our country to improve. So let's just come together and set aside those differences for now. So, kay kinikuno mga kaso, they all those issues they keep harping on, let them go. So mao na no ang latest usab sa ato ang kapulisan nya mo break sa tagkadali sa atong pagbalik atong hisgutan usab ang mga updates no kabahin sa atong mga barangay elections sa ato asad nga mga barangay nga mga hisgutanan dinhi sa atua ug sa tibuok nasod after this break. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, napay pinahinawak no. Anita padayon sa tupag-isgot-isgot, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong Biyernes ni kumpirmar nga iyang pirmahan ang balaudnon nga giduso nga nagtinguha nga ipostpone ang barangay and sangguniang kabataan elections kun BSKE aron matud pa mahatagan ang gobyerno ug higayon nga makatutok yod sa labing una nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM parliamentary elections. Sa dihang nakighinabi si President Bongbong Marcos sa mga tigbalita dito sa Bengaluru, India, sa katapusang bahin siyang 5 kaadlaw nga state visit, si Marcos nitumbok sa kaimportante sa BARMM polls o elections nga gikatakda karong Oktubre ug matud pa niya importante kini aron mapalambo ang peace process sa maong rehiyon. Ang presidente niingon nga ang pagpahigayon sa BARM ug sa BSKE karong Disyembre would overstretch the Commission on Elections kun COMELEC and would divert resources matud pa from ensuring the success of the landmark BARM voting. Ang COMELEC actually ang nagsasabi, hindi namin kaya dahil kailangan nating tutukan yung BARM, matud ni Marcos. Siya midugang, you have to remember the BARM election that is coming up in October is the first time we have ever had this kind of election at all. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng BARM parliament na hinalal ng tao. So that is why it is so important. Matod ni Marcos, ang failed o kung mapakyas ang BARM election, mahimo kining serious blow to the peace process in Mindanao. Ningon siya, if that election fails, malaking bagay, malaking failure yan dun sa peace process. Kaya't kailangan maging matagumpay ang pagganap ng halalan ng BARM. Siya midugang nga ang Korte Suprema kinsa miluwat og desisyon kabahin sa term length sa mga barangay official was also considered in the decision. Si Marcos nidugang, with a view on the Supreme Court decision,
that we cannot shorten the term of the barangay officials, we're actually lengthening the term of the barangay officials. So that's not in conflict. I think the most sensible and most common sense solution is to postpone the barangay and SK elections. Matod ni Marcos. Ang barangay ug sangguniang kabataan elections usually gipahigayon ni aron magpili og mga lokal nga mga opisyal o mga sakop sab sa kabataan-unan across the country's 42,000 plus barangays, the smallest administrative units. Ang SK nagsilbi nga youth arm sa barangay government ug may atag kaning kahigayunan aron usab makaapil ang mga kabatan-unan in local governance. The 2025 barangay ang sangguniang kabataan elections initially pahigayon unta nig Disyembre 1 apan kung ang Kongreso napakyas sa pag-ratify sa balaod nun nga mag-postpone ining duha ka elections ngadto sa November 2026 and extends the term of the current officials partly to avoid conflicting election schedules and to focus resources on the historic BARM parliamentary elections. Kining maong balaod mausad niya maglatid og bag-o nga term limits ug mopataas sa termino alang sa barangay ug SK officials ngadto na sa 4 ka tuig. Ang pag-postpone pabiling kontrobersyal tungod kay kini nag-extend sa official sa tenure no sa mga opisyal, sa termino sa mga opisyal nga walay bag-o nga public mandate and raises concerns about electoral accountability. So kato mga excited na mo puli sa mga bulay-og nga mga officials barangay, kalma sa mo. Kato sang mga bulay-og nga mga officials barangay, napamoy panahon nga mag-usab sa inyong kaugalingon ay kay mo pagpabaga sa inyong mga dagway kay mauwaw sad ta gadawat mog sweldo kada buwan. Katong mga nagtinarong hala padayuna ang pagtinarong aron sa dili sad mo maatbangan og mga tawo nga mosukod usab sa inyong abilidad. Nya subay aning barangay kay naghisgot nam sa tag barangay ato lang sad ning ipuno no katong gihisgutan ni Mayor Nestor Archival kinsa nitambong sa mga sa 3rd General Assembly sa mga barangay opisyales o mga barangay kapitan, dili dito barangay opisyales, mga barangay kapitan nga gipahigayon sa Liga ng mga Barangay sa Cebu City o LNB no, pinanguluhan ni Liga ng mga Barangay President Franklin Ong kinsa nilingkod usab isip ex-officio city councilor. Gipahigayon kini dito sa Waterfront Cebu City Hotel niadtong Huwebes sa gabi. Diin lakip sa giimbitar ang pipila ka mga opisyales sa national government agencies, dunay LTO, PIDEA, sa pamanto LTO, PIDEA, kapulisan, Cebu City Police Office, hasta ang kuan pod, Bureau of Fire and Protection ug ang PIDEA. So sa Mount Tigom giimbitar usab ni Konsehal Franklin Ong sila si Cebu City Mayor Nestor Archival ug si Vice Mayor Tommy Osmeña. Sa maong panagtigom sa dihang tagaag higayon si Mayor Nestor Archival nga muhatag siyang mensahe, sinanawagan sa mga barangay opisyales, sa mga barangay kapitan nga hangpon ang ilahang role isip vital partners sa pagpalambo sa syudad. Iyang gitumbok ang kaimportante sa grassroots cooperation ato sa maong tigom ug matud pa sa dihang iyang gihinabi o gi-address o gihatag og mensahe ang 80 ka mga barangay kapitan nga nitambong sa maong tigom. Si Archival nitumbok nga ang kalampusan sa syudad dili lamang kini magsalig sa mga kalihukan o inisyatiba sa City Hall kundi lakip na ang aktibo nga pag-participate sa mga leader sa barangay. Matud ni Archival, I'm going to tell you that as the mayor of the city of Cebu, you are my partners. Ang tanan nga mga barangay sa syudad sa Cebu, partner mo namo, and I understand without you, dili mauswagon ang syudad sa Cebu, so I would like to ask you to please cooperate with each other. Ang mayor ni hangop usab sa kahigayunan nga awhagon ang mga barangay kapitan nga musuporta sa nagpadayon niya mga paningkamot sa mga clean-up drives ug siya usab nanumpa nga paspasan ang infrastructure projects. Lakip na ang mga road asphalting programs nga naa nahimutang sa nagkalain-laing mga barangay
nga iyang tumong makumpleto sa di pa mahuman kining tuig 2025. Si Archival may anunsyo usab sa maong tigom ang pag-resume sa Pulang Batu Bridge construction nga sugda na usab next week. Subay usab sa push for sustainability, si Archival mihatag usab og updates kabahin sa solar-powered initiatives, lakip na ang pagpang-ilis sa mga street lights with solar units and the full conversion of the ABC building into a solar-powered facility. Samtang sa iyang bahin si Vice Mayor Tomas Osmeña mitambong usab sa maong kalihukan atud sa iyang mensahe, iyahang gi-introduce ngadto sa mga kapitan ang iyahang Mayor of the Night Initiative, usa ka pioneering program matud pa nga gidisenyo aron makaserbisyo sa night shift workers sa dakbayan sa Sugbo, labi na niadtong mga nagtrabaho sa BPO, kining mga call centers, business process outsourcing nga mga kompanya. Kining mao nga inisyatiba naglakip sa 24/7 government services through a one-stop shop and free transportation for night workers. Matod ni Osmeña, sa labing unang higayon sa kasaysayan sa Pilipinas, sa local government, sa barangay, ang mga national agencies will all be in the same office operating 24/7. Samtang sa maong kalihukan, si Konsehal Paul Labra II, unang bahin man niyang pagkakonsehal karon kanhi sakop sa kapulisan, ug karon sa iyang paglingkod isip konsehal sa dakbayan, siya usab mo'y naglingkod isip chairman sa Committee on Peace and Order. Siya mi presentar sa Oplan Pakigsandurot ngadto sa mga kapitan. Ang kining Oplan Pakigsandurot usa ka anti-criminality program nga nagtinguha sa mas luwas nga mga communities pinaagi sa close coordination tali sa barangay ug sa mga law enforcement agencies. Samtang lakip sa mitambong sa maong kalihukan, mao sila si Konsehal June Alcover, Konsehal Bebs Andales, Konsehal Naiza Archival, Konsehal Harry Iran, Konsehal Francis Espares, Konsehal Harold Go, Konsehal JP Labella, Konsehal Winston Pipito ug si Konsehal Dave Tumulak. Mayoriya ani nila o kasagaran ani nila nagsilbi usab isip mga opisyal sa barangay sa wa pa sila mapili ngadto sa mas taas nga posisyon nga sakop sa konseho sa dakbayan sa Sugbo. Itambong usab sila sa mong kalihukan aron ipadayag ang ilahang padayon nga suporta sa Liga ng mga Barangay nga pinanguluhan ni Konsehal Franklin Ong. Si Ong may padayag siyang pagpasalamat kang Mayor Archival ug sa uban pa mga opisyal sa pagtambong sa maong kalihukan. Iya usab nga gi-highlight ang emphasis ni Archival sa importante nga role sa mga barangay officials isip frontliners sa serbisyo publiko. Matod ni Ong, pinaagi sa pagkahiusa og tinabangay magpadayon sa pagserbisyo alang sa kalambuan sa matag barangay ug sa tibuok dakbayan sa Sugbo. So usa sa naam ko dito no, usa sa gihisgutan ni Mayor Archival nga wa na apil adto nga article is iyahang giingon nga the existing infrastructure projects ang gipang trabaho karon iyahang tiwason regardless of whether kauban tag partido or dili ta kaubag partido. Niingon siya nga kanang maong mga proyekto iyang paningkamutan nga mahuman sa dili pa matapos ang karong tuiga, tuig 2025. So, para nako usa to sa importante kayo nga message, no? It's a strong message nga bisan og upat ra ka buok barangay kapitan ang gitumbok ni Mayor Nestor Archival nga nisuporta niya sa iyang pagpapili isip mayor, wa ni naapil sa iyang sumada ug sa iyang konsiderasyon tungod kay ang iyang pamahayag atubangan sa mga barangay kapitan is whether or not kauban ta or nisuporta ka nako or wala, iyang padayunon ang mga infrastructure projects nga kasamtangang gipahigayon o gihimo diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. So kana no ato nang tanawon, ato sad nang pabilin nga tanawon kay duna sa dabay ubang mga kapitan nga reklamo ni gawas mo sa newspaper nga kuan kuno dili bisag unsa iyang gipang ingon kasagaran ni ingon ako ni BMO Barangay Mayor's Office do na kuno dili kuno mo respond. So tanawon pud na nato kay unsa pa man ron ang gusto unya di biya kay ang mga kapitan ra pud mo ay
ituyo na number sa mayor na mo text sa mayor. So maybe it's also important nga kanang give him sad a chance to deliver on his performance and to adjust to the office. Kay kita bitaw na agim tag kapitan, di man sad na nagpasabot nga inig panumpa na to karon ikaugma may laki na dayon ta. Dili sad siguro ingon ana. Ato lang sa tagagigayon nga makadeliver sad ta sa ato ang mga gimbuhaton ug sa atong gusto kay kibaw biya mo mismo mga kapitan kibaw mo nga nigsugod ninyo lingkod tanang tawo muduol ninyo tanang tawo na kinahanglan tanang tawo na panagsara kay kitag muduol ninyo kay mutabang nga walay interes kanang kasagaran ana naa sa gituyo. So pila man ta kabuok dili man lang sad kapitan ra ang ilahang pwedeng tubagon or prioritize og tubag. Anyway, naman mo'y presidente na mas Franklin Ong, why don't you let him be the emissary nga moduol, makaduol, paspas man na makaduol dito kay makita man gyud na sila. Kinam siya City Hall. So, pwede sa din ninyo ipadangat inyong mga concerns ngadto ni Liga ng mga Barangay President Franklin Ong aron siya mo'y muhatud ana ngadto ni Mayor Nestor Archival kung in kaso man gani nga di gid mo maka-timing nga makahimamat niya. Arita sa dugang hisgutanan kay naghisgot naman sa tag-barangay, naghisgot na sa tag-elections. So karon ang COMELEC nakatala og 2.13 million new voters atol sa latest nga list up nila. Si COMELEC Commission on Elections Chairman George Garcia nidaig sa mga batanong botante kagahapon. Human ang ahensya sa COMELEC nakatala og kapin 2.13 milyones ka mga aplikante atol sa pagtapos sa napulo ka adlaw nga voter registration alang sa barangay and sangguniang kabataan elections. Matud ni Garcia nga sa pagtapos sa voter registration ilang gipadangat ang ilahang pasalamat sa kapin 2 milyones ka mga individual kinsa pasensyoso kaay nilinya ug ni-appeal sa matud pa most successful, historic, and extraordinary opportunity such as this in a short amount of time. Kini matud pa nagpakita nga we truly want each of our voices to be heard no matter their station in life. It is truly the Filipino youth who will persist in carrying the future of the country. Answering the challenge and call is part of becoming a hero of our race. Ang COMELEC chief sa sayong bahin ni padangat usab sa kanang kalig-on matud pa sa youth voter sa dihang iyang nahinumduman ang taas kaayo nga voter turnout atol sa May midterm elections nga nakatala og 82.2% katunga sa mga botante matud pa gikan sa mga batan-on. So matud sa COMELEC ang partial number of processed applications from August 1 to August 9 ni abot nag 2.13 million with the highest number coming from Calabarzon, kining Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon at 265,957. Samtang ang Central Luzon nakatala og 220,650 ug gisundan kini sa Bicol Region with 169,378 and the National Capital Region with 156,456. Sa sayong bahin, si Garcia nitumbok nga ang registration alang sa barangay and sangguniang kabataan elections karong tuiga has been one of the most successful voter registration in history, logging the most number of applications in the shortest period of time. With over 2 million registrants, ang COMELEC nakalapas sa ilang initial nga goal of 1 million and its second target of 1.5 million applicants. Kinibisan pa man sa balita nga si Presidente Marcos mupirma sa maong balaod nga natinguha sa pag-extend sa barangay on SK officials terms ug pag-postpone sa barangay and sangguniang kabataan elections to November next year. Ang COMELEC padayon gihapon sa ilang registration ni atong August 1 to 10 tungod kay wa pa man napirmahan ang maong balaod nun. But nevertheless, kining ilahang gipahigayon nga registration kay wa pa may balaod, ilahang gihimo and may resulta ni sa daghan kaayo nga nagparehistro. And I was there, I witnessed it ni adtong Miyerkules kay akong anak ganahan magparehistro
So actually nakalimot gud ko nga ang iyang edad is eligible na dayon taon mo botar, pero ningon siya nako nga ma, ingon among teacher sa political governance, kung magparehistro ko na mig SK na ami extra points, pwede ko magpa-register. So niingon ko niya nga sige, kuyugan ti ka, inig ka ba't mumata kag sayo kay tamulin niya dito. And so tuod man niya itong Merkules kay wa man to'y trabaho katong founding anniversary. After sa Hello Cebu ako yung gidangan tos galeriya. Pag abot ng os galeriya, sus nisiga ang mata sa kong anak. Nan siya nga, why are there so many people? Akong gingnan nga, okay, di man ikaw rin mo rehistro. Dagan mga bata. So, dagan kay mga batanon and niabot na gyud that day, niabot sa punto nga naabot ng linya sa gawas, no? But kami naka-register gyud mi successfully. Actually, di man siya dugay. It's just that ang makalangan is tungod sa kadaghang tao, no? But the process itself, kuha kag form, mupirma ka, mo-fill up ka sa imong details. Ako rin yung gipasagdan akong anak kung unsa ka ni siya, kabaw ba ka ni siya, naratol in town. Ayun, taon nga, what will I put here? Akong ginan, butangi sa imong information. Unsa man atong kanang mga address, barangay na, nababasin ko nog masayop siya. Akong gihatagan si ang passport. When the person asks for your identification, that's what you give. And then your information is there also. Write it down. Mura siya nauwaw kay siya rausa niya. Daghan kig mga batanon ba? Yeah. Mauwaw siya siguro nga ako siyang susihon. May katawan na lang taon to iyang tapad niya. Giang na siya appeal nga. Kaali na ka ng our turn na nga mo move na sad sa bangko. So in fairness, no, para nako kanang congratulations sad sa COMELEC. Labi na diri sa katong akong nakitaan lang ha. Sa North District, sa COMELEC, diri sa Robinson's Galleria kay bisag holiday, full force sila. Unya, in town, perting daghana, kay bagyod ko nga, every now and then, nga lapas-lapas na to, kanang napasara naggutom ba, kay daghan kay mga batanon, unya, ang uban, napay mga mama, syempre, kuyog dyan ang mga mama sa uban, kay mga minor ba ya in town na, no, naay sa uban nga to, mga barangay officials, gidapod ilang mga sakop. So, mao to, human og fill up, i-present nga to for verification nga kung anak mo nagkugang in town kay pag human di ay ningon siya sa iya kunong kapanik nga basig masayop siya na day kuno yung mga portion nga wa niya na fill upan, so gi-check kani fill this up niya. Pag fill up niya human linya na pug kangadto kay picture naman sila murag biometrics ba para ma-appeal na sila sa ilang records niya, thumbprint niya. Pag human taga ang slip okay na. So, it actually is just something that needs patience sa paglinya. But sa katong 2.13 million ng kabatanunan o mga bagong butante nga nagparehistro, yan tong August 1 to 10, congratulations ninyo. But congratulations sad sa ato ang mga sakop sa COMELEC nga murag gimaraton ang 10 days aron lang yun mapahigayon ang registration. Og tungod kay na may nang gawas nga reports nga i-postpone, I'm sure napanya na bag-o nga schedule for registration nga ipagayon ang COMELEC, and when that happens, I suggest you do that. Kay para nako wag yung hinungdan nga magsigitag yaw-yaw sa gobyerno kung kita mismo wa sad tay natampo bisag pagbutar na lang o pagpili kung kinsa atong ibutang sa katungdanan. So inyuhan ang katungod nga mubutar, and para nako ato sad ng obligasyon nga mubutar ta para sad naatay matampo alang sa ato ang nasod ug sa atong gobyerno. Unya, wanam tay oras itong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Daghan ka na to ang nagduda, kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon nga ang atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga adunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gyud nga motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Kung tinuhaon gyud sa atong Ginoo, mahimo man siya nga magpakita sa tibok kalibutan aron ang mutuo. Apan kung buhaton niya kini, wa na kita magkinanglan sa atong pagtuo. Kung faith,
Mas pinungdanon sa Ginoo ang atong pagtuo. Kaysa Juan 20:29 nangingon. Unya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong mutuo, bisan wala makakita kanako. Maigsoon, mo kaniya, pulong nga maghataw giya sa itong kinabuhi. Magampo kita. Lang ito nga mahal, kami mituo sa imong gahom. Kami mituo nga ikaw, magbubuhat sa tibok kalibutan. Busa, kami karon nag-ampo nga imo kaming dasigon sa mga panahon nga dunay mga pagduda nga moabot sa mong kasing-kasing. Tudloy kami sa pagsalig kanimo sa higpit. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma. Nanay Diana and Tatay Dodong Limchua, salamat. Salamat sab Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, and Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magginatag balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all.